Purihin ang Panginoon. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Sister Sariel upang magdala ng mabuting balita. Alam niyo yung magandang balita o mabuting balita, napakaganda. Kasi mabuting balita. Hindi mabuti na. Kung magandang balita, hindi maganda. Naalala ko yung Genesis 1:31. Ang sabi ng Biblia, at minasdan ng Diyos ang kanyang nilikha ay napakabuti. Di ba? Wala naman kasing nilikha ang Diyos na masama. Kung sa iba sali ng Biblia naman, maganda ang nakalagay. Di ba? Kaya, galing sa Diyos pala yan, mabuti at maganda. Sige, tayo muna yung mag-aaral na salita ng Diyos. Siyempre, gumagamit po tayo ng Biblia ng appointment. Ang paggamit ng Biblia ay maganda yan. Kasi yan ay turo ng Diyos. Yan tayo sinasaway ng Diyos kung meron tayong mali. Ang Biblia ay pagsaway ng ating kamalian. Hindi ka sasaway para masaktan ka, hindi. Sinasaway ka para ituwid ka. Ganun po ang Diyos. Tinutuwid ka ng Diyos, magpatuwid ka. Parang magulang niya. Kung naniniwala ka sa Diyos, tanggapin mo, masakit ba? Tanggapin mo. Pag tinanggap mo, ibig sabihin, naniniwala ka sa Diyos sa Kanya, pagtutulog. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sana ang mga puso at isipan ng mga tao upang sa ganun makinabang kami ng gusto sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ng Diyos, Ezekiel 33:14, tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Mismo ang Diyos po ang nagsabi, sinisigurado niya, tinitiyak ng Biblia. Anong sabi? Tungkol sa masama. Hindi tungkol sa mabuti, sa masama. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. May kasunod Gayon man, kung siya'y mamamatay, sinabi kong siya'y mamamatay, gayon man, kapag tinalikuran niya ang kanyang kasamaan at nagbagong buhay, ayusin natin ito natin na ano ko din. Tungkol sa masama, sinabi kung siya'y mamamatay, gayon man, kapag tinalikuran niya ang masama, ang kasamaan at magbago buhay. Yan. May pagkakataon po ang masama magbagong buhay. Paano kung namatay kang hindi ka nakapagbago, kaibigan? Maraming mga tao, naalala ko yung isang video na sa ibang simbahan, ang sabi ng isang tao, at saka na lang ako. Tsaka na lang kapag malapit na akong mamatay. Naalala ko yung mga nasa tao yan pasya kasi ng tao yan kung ayaw mo magbago, nasa iyo yan Naalala ko, kapag may sakit in between life and death, anong sinasabi ng mga tao noon? Ay, patawag na kayong pare para makapungisal na siya. Ganon ang ugali ng tao noon. Kapag between life and death na, magpapatawag na pa para makapungisal yung nasa bingit na ng kamatay. Yan. At saka na lang ako magbago pag malapit na ako mamatay. Mali yun Bagamat kahit biro, mali pa rin yun. Ito isang babala.
Sapagkat ang kamatayan ay hindi mo pwedeng sabihin bukas makalawa, mamamatay ka. Hindi. Ang kamatayan ay walang pinipiling panahon, walang pinipiling edad. Sometimes ang kamatayan nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong magulang, namamatay ka na. Alam niyo ba yung abortion? Yung pagpapalaglag. Isipin niyo po yun. Nang ang isang dalawa, lalaki, babae, nagkaroon sila ng pagtatalik. Sa dami ng mga similyang lumabas between two, libo-libong similya, pero pinili ng Diyos, isang similya sa lalaki, isang similya sa babae. Pinagtagpo sila doon sa sinapupunan ng nanay at naging bata. Hindi ba may mga estudyante na disgrasya o mayroong babae na ni-rape? Ang ginawa niya, pinapalaglag nila. Buhay na po yun eh. Kasi hanggat hindi niya alam na nagdadalang tao siya, hindi niya ipalalaglag yun. Kapag hindi siya dinatnan, hindi niya ipalalaglag yun. Eh, doon niya palang ipalalaglag yun. Abortion. May buhay na po. Sabi nga nila, dugo pa lang. Similya pa lang. May buhay na. Isipin niyo po kung kano kagalingan Diyos. Sa libo-libong similya, ikaw ang pinili ng Diyos. Pag pinakikita po nila sa science yan, yung climax ng babae at lalaki, mabilis nagtatakbuhan silang gano'n, no? Isipin nyo, ikaw ang pinili ng Diyos. Nung paglaki mo, ano ka? Ganun po, kaya nagsasabi ang nanay, tatay. Sabi ng nanay, buti pa nung bata ka, pinisil ko na yung ilong mo. Ang sabi ng tatay naman, napakawalang iya mo anak. Sabi naman ng mga kapitbahay ng mga tao, ay, black sheep sa pamilya. Pero lahat ng ito, sino man ang magkamali, sino man ang magkasala, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Binibigyan niya ng pagkakataon magbagong buhay. Kanya lang, yun nga po sinasabi ko. Paano kung namatay ka nang hindi mo nagawa yung magbagong buhay? Wala. Kahit hindi mo gusto mapunta sa apoy ng impyerno, doon ka talaga patungo, kaibigan. Kaya hanggat nabubuhay po tayo rito, yan po yung pagkakataon natin upang magsisi tayo sa ating mga pagkakamali. Yung mga iba nakakatwira pa eh. Lagi po natin tatandaan na sabi ni Pablo, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Anong ikakatwiran mo, kaibigan? Eh si Pablo, apostol ni Jesus ito eh. Kung ano sinabi ni Pablo, parang nagsalita si Jesus sa iyo, kaibigan. Bilang apostol, siya po ang tagapagsalita ni Jesus. Binilinan ni Jesus yan. Sabi niya, Pablo, magpatutuho ka sa nakita mo at ipakikita ko pa sa iyo ngayon. 26 ng Gawa 18. Ipatutuho mo ako. Eh yung salita ni Pablo, salita ni Jesus yun. Yun namang ibang reliyon. Galit sila kay Pablo. Sinungaling niya si Pablo, sabi nila.
Hindi kasi nila kinikilala si Pablo na bilang apostol ng ating Panginoong Yesus. Buti pa si Pedro, kinikilala nilang apostol eh. Si Pablo hindi nila kinikilala. Sabi na, sinungaling yan. Ito po yung mga kababayan nating mga Muslim. In fairness ng mga Muslim, meron pa akong kaibigan mga Muslim. Hindi na kami nagkikita. Pero nagkikita kami noon. Lagi kami nagbabalikan ko kumusta. Sa kanya ako kumukuha ng babasahin. Pamphlet ng mga Islam. Si ano ba pangalan ng kaibigan ko Muslim? Ngayon wala na. Nagtuturo yun ng Islam. Si Amin Tao. Pinapakilala niya sa akin. Ang pangalan niya Amin Tao. Kaya sabi ni Pablo, walang matweet kahit isa. Roma 3:10. Pero pilit pa rin magmamatweet ang tao. Wala na nga matweet, sabi niya, kahit isa, pagkatapos magmamatweet ka pa. Mga katwiran ka pa. Mana pa, magsisi ka, magbago ka, kaibigan. Kaya sinabi niya, para pagharihan ka ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? 4:17 ng Mateo. Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, hindi ka pagkaharian ng langit kung hindi ka magsisi, kaibigan. Pag hindi ka pinaghaharian ng Diyos, sino nag-ahari sa iyo? Siyempre, walang iba kundi si Satanas. Kasi dalawa lang yan eh. Yung Satanas, yun yung masama. Kaya pag ayaw mo kay Jesus, sigurado sabi ni Satanas, akin ka. Kahit ayaw mo kay Satanas, totoo kayo sa kanya ka. Kaya tayo po, tinuturuan tayo, binabalahan tayo, minawasto tayo ng Diyos. Hindi po masamang iwasti tayo. Kahit naman yung kapwa-tao, pag winawasto ka, mas magpawasto ka, magpasalamat ka kung tinutuwid ka ng kapwa mo ka. Halimbawa, mata sa pinag-aralan mo, yung kapwa mo, wala naman. Pero nagkamali ka, pero hindi mo nakikita yung mali mo. Nang tinuro ka nitong kapwa mo na hindi naman nakabot ng magandang aral o pag-aral. Kung maganda naman yung binapayo sa iyo, matulong ka. Naalala ko po dyan si Barack Obama. Alam mo ba si Barack Obama ng Amerika? Siya po presidente noon. At panahon ni Duterte, siya naman ang presidente ng Pilipinas. Inayuan lang ni Barack Obama si Duterte. Nagalit si Duterte. Minura. Kita niyo. Ang tingin niya, mas magaling siya kay Obama. Kay Barack. Kita niyo po yan. Ngayon, anong sabi ng tao? Ayan na, kinarma. Doon sa video na lumalabas kayo, yung sinabi ni Duterte ay, maganda dyan sa ICC. Masarap ang pagkain dyan. Diyan ko na uubusin ang aking buhay. Pag napunta ako dyan. Siya mismo yun. Ngayon yung madalas sila pinakikita sa social media, yung nababatuan na rin. Bakit gusto nilang iuwi dito? Siya na nga nagsabi eh. Tapusin ko ang buhay ko sa ICC. The rest of my life. Diyan ko natatapusin sa kung makakarating ako dyan. Maganda yata dyan, sabi niya. Maganda yung panahon, masarap ang pagkain niya. Bakit nila gusto mo mo? Samantalang yung kanilang iniidolong presidente, si Dimo. Nagbitaw na ng salita noong araw ba na iniimbestiga siya ng 19 years. At sabi niya, tatadya ko pa yan eh, sabi niya. Nabasa ko sa mga social media, sabi niya, isang taon na siya, nag-celebrate ng isang taon, wala pa siya natadya kahit isa.
para siya naman naging mahamang po Pangulo. Igalang niya yung gusto niya. Kung gusto niya doon niya tapusin ang kanyang buhay, ay ito siya. Mas maganda nga. Hindi ko naman walang kinakampihan. Bakit? Meron siyang doktor doon, meron siyang nurse. Pasarap ang pagkain. Eh dito, meron ko nakausap kong makalawa. Nakakulong po doon sa, sa Mindoro. Sabi niya sa akin ang pagkain namin dito parang baboy. Isipin niyo po yun. Sa bagay nung araw pa yung kwento na yan eh. Eh kasi nga ang budget ng mga bilanggo, barya-barya lang. Tapos, yung mga nangangasiwa sa pera, pinabawasan pa. Kaya nga sabi niya, kaning baboy ang pinapakain sa amin. Isipin niyo po yan. Kapwa-tao mo, pakainin mo ng ganyan. Kung ikaw kaya pakainin ng lutong baboy, yung parang nakakulong ka sa nakapreso, masaya ka kaya kaibigan. Diyan pumapas yung wag mong gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong mangyari sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, magsisi, sabi ni Jesus. Sabi ni the running priest, Father Reyes, sabi niya kay Duterte, magsisi ka. Magsisi ka, sabi. Hindi ko alam kung nagsisi na ba siya. Nasa kanya yung kung gusto niya magsisi. Pero masakit eh. Wala daw siyang ginawang kasalanan. Magkakaroon ba ng warrant of arrest ang isang husgado nang wala kang kasalanan? Ano yan? Gawa-gawang kasalanan. Gawa-gawang warrant of arrest. Lahat naman ng tao pag may kasalanan, prove mo muna. Hindi mo ba napuprove na wala kasalanan o may kasalanan ka? Hindi mo sinasabi wala kang kasalanan. Ikaw mismo ang nag-matweet sa iyong sarili. Naalala ko nung dinala siya sa Netherlands ni General To. Sabi niya kay General To, ano ba kasalanan? Binasahan siyang Miranda rights ni General Torre na manatili kang tahimik. Legal ang ginawa ni General Torre. Merong warrant of arrest at binasahan siyang Miranda rights. Kaya nadala niya po sa ICC The Hague sa Netherlands si dating Pangulong Duterte to serve. Ang masakit, harap lang at patunayan na wala siyang sala, tinanggihan niya. Sakit ako, hindi ako makagyan. Kaya sabi nila, yabang-yabang ng araw. Kaya ngayon. Kaya yan sana maging aral sa atin yung nangyari sa kanya. Maging mabait lang po tayong mga tao. Huwag po tayong sosobra. Kasi lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Sabi ni Papa, all have sinned. Lahat nagkasala. Walang mag-tweet kahit isa. Pagkatapos magmamatweet ka pa. Kaya yung sinasabi ko, ay malapit na mamatay ang tatay niyo, patawag niyo na si Father at na makapangumpisa ng tatay. Sana wag dumating po sa ganung bagay na kung kailan malapit na mamatay at saka nakukumpisa ng kasalanan. Hanggat malakas po tayo, sabi ng mga ngaral, hanggat malakas ka, kagaya ng bata. Anong sabi niya? Panguli.
Pangangaral 12:1. Alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taho na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Hanggat meron tayong kakayahan, kaibigan, alalahanin natin ang lumikasan. Sino ba lumikasan? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Magpatawad tayo sa mga minsala. Alala niyo po ba yung verse na yan? Yung ama namin, anong nakalagay dito? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Patawarin mo muna yung may sala sa iyo, kaibigan. At saka ka umiling sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo na po ako sa kasalanan. Hingi ka ng tawad sa Diyos samantalang hindi ka pa marunong magpatawad ng may sala sa iyo. Especially kung mayaman ka. Napakahirap kaibigan para magpatawad. Sana kaibigan, bago man lang tayo abutan ng kamatayan, tayo po ay magpagsisi ng ating mga sila. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin ng repentance, forgiveness, Biblia, ang aming ginagawa. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming yan. Po kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, dito po tayo sa Barangay 96 o 81, Tondo, Manila. God bless you. Ito po si Brother Manny Bautista, ang inyong mapaglingkod at si Sister